sa pagtayo. Sisimulan natin ang talakayan ngayon sa pamamagitan ng panalangin na bibigay natin kay Carlos. Okay, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa mga biyayang ipinagkaloob niyo sa amin sa araw-araw. Patawad po sa mga pagkakamaling nagawa namin. Naway patnubayan niyo kami sa pagsang aming tatalakayin ngayon. Ito'y aming hihinting sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Magandang hapon sa lahat. Magandang hapon po, ginagtaksanan. Magandang hapon po, mga bisita. Magandang hapon po, mga kaklase. Mabuhay! Okay, magsiupo. Salamat po, teacher. Sana. Okay. Sa hapong ito ay magkakaroon tayo ng debate kasi yan ang napag-usapan natin noong nakaraang Biyernes. Okay, at ang debate na ating pagtatalunan ngayon ay tungkol sa huling paksa natin sa Hikasi. Okay, so bilang pagbabalik-aral, ano yung huling paksa natin? Yes, Jay? Ang huling paksang tinalakay natin sa Hikasi ay tungkol sa kaibahan na pook urban at pook rural. Very good, Jay. Okay. Ngayon, sino ang makapaghahambing ng kaibahan ng dalawang puok na binanggit ni Jay? Yes, Dennis. Ang pook urban ay dikit-dikit ang mga bahay. Samantalang, Samantalang ang puok ang pook rural ay malayo ang bahay. okay, very good. Okay. So ngayon, magkakaroon tayo ng debate kung ano ba ang mas mainam na tirahan. Ang puok urban ba o ang puok rural? Ngunit meron tayong pamantayan na susundin habang tayo ay nagdidebate. Okay, ano-ano ang mga pamantayan na yun? Ulitin natin. Kapag may nagsasalita dito, ano yung dapat gawin? Una, yes, Grandmar? Makinig ng mabuti at tumahimik kapag may taong nag-uusap. Okay, o kaya yung nagsasalita. Very good, Grandmar. Ano pa? Ano pa? Kapag may nagsasalita, ano pang gagawin? Yes, Alfie? Kunin ang malagang information Sa talakayan. Okay, kunin yung mahalagang ideya sa talakayan. Okay. So, ngayon, bilang pagsisimula, ay tatawagin natin si Erica, ang ating moderator. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sa hapong ito ay magkakaroon po tayo ng paksang pagtatalunan. Ito ay tungkol sa kung saan lugar ang mas mainam na tirahan. Pook urban ba o pook rural? Bago po tayo magsimula, ay gusto ko pong ipakilala sa inyo ang ating mga kalahok. Sa panig na gustong manirahan sa pook urban ay sina Alfie Garnesi, Jeremy David, Decfin Sipagan, MJ Serengeti, Arabella Joyce Micabalo, at Ariel Lupina. Sa panig naman po na gustong manirahan sa pook rural ay sina Rica Rose Arsate, Arabel Salazar, Harvey Argalion, Cassandra Hipigan, Hannah May Olalo, at Christian J. Portreas. Gusto ko rin po ipakilala sa inyo ang ating mga kurado. Una, Ma'am Helen M. Pascual, gurong tagapamahala. At pangalawa, Ginang Rosemary P. Ridan, teacher 2. At ang pangatlo, si Ginang Aida R. Bulaga. Simulan na natin ang debate. At magsisimula tayo sa panig na gusto manirahan sa pook urban. Para sa akin, mas gusto kong tumira sa pook urban kasi
mas moderno ang pamumuhay katulad ng paggamit ng computer, internet, dahil araw-araw ay may kuryente kaya pwedeng manood ng paboritong palabas sa telebisyon sa anumang oras. At marami pang mall at pamilya ng profesional at paralan ng pagpipilian, pampubliko, pampribado man. Gusto kong tumira sa buong urban kasi mas maraming trabaho ang mapapasukan. So dahil sa napakaraming gusali at negosyong itinayo na nangangailangan ng mga empleyado. Sa buong urban mo rin naranasan ang paggamit ng mga modernong kagamitan na papagaan ng ating mga trabaho. Para sa akin, mas maganda ang tumira sa buong urban kasi kapag magkakasakit ka ay malapit lamang ang ospital at may emergency response unit pa na sa isang tawag mo lang ay darating kagad gaya ng 911 ng Davao City. Mas gusto kong tumira sa buong urban kasi mas marami pagkain ng mapagpipilian, papalamig o pampainit man. Palaging may karne, gulay at prutas na kakain at marami pagtindahan ang mapagbibilhan. Sa buong urban din halos lahat instant food, instant coffee at instant juice kaya nababawasan ang pagod at nakakatipid ka pa ng oras. Kung ako ang bibiliin, mas gusto kong tumira sa buong urban kasi mga tao doon ay wala pakialam kaya malaya mong magagawa ang lahat ng gusto mo. Ngayon, pakinggan naman natin ang panig na gusto manirahan sa buong rural. Para sa akin, mas magandang tirhan ang pook rural kasi simple lamang ang pamumuhay at hindi magastos. Kahit wala masyadong pamilihan, ngunit mayroon namang mapagkukunan sa mga bakuran. At ang ibang sangkap sa pagluluto ay pwede mo lang hingin sa mga kapitbahay, kaya nakakatipid ka na. Mas pipiliin kong tumira sa buong rural kasi kahit wala malalaking gusali na mapapasukan ay sanay naman kami sa pagsasaka at pangingisda. At pwede rin kami mag-alaga ng mga hayop katulad ng manok, kambing, baboy, baka at kung ano pa na pwede namin ipumili. At ang pag-aalaga ng mga hayop na ito ay mahirap na gawain sa buong urban. Dahil sa wala ka pang lugar na mapaglalagyan, ay pwede pa magre-reklamo ang mga kapitbahay sa masamang amoy nito. Kung tumira sa buong rural kasi presko lang ang pagkain at walang kimikal. Sariwa pa ang hangin. Kaya makakaiwas tayo sa iba't ibang uri ng sakit. Hindi na rin natin dapat ikabahala ang hindi pagkakaroon ng malaking ospital. Kasi meron na tayong pandagal at panglupang ambulansya na maghahatid sa atin sa kabilang isla papunta sa ospital. Para sa akin, mas maganda pa rin sa buong rural. Kasi kahit walang malaking gusali at kaunti lamang ang mga buong pasyalan, ibig sabihin nito ay makaiwas tayo sa tukso. Kagaya ng pagliban sa klase para lamang mamasyado kaya mag-internet. Sa buong rural, kaunti lamang ang mga tao at mga sasakyan. Kaya tahimik lang ang buhay at wala masyadong nangyayaring krimen. Dahil halos lahat ng mga tao na nakatira sa isang lugar ay magkakapamilya at magkakakilala lamang. Dahil magkakilala at magkapamilya ang lahat ng tao. Kaya mas maganda ang pagsasamahan nito. Pagkatapos marinig ang bawat panig ng ating mga kalahok, pupunta na tayo ngayon sa pangalawang yugto, ang rebuttal. Malaki kalagaan ang pagtira sa buong urban. Kasi kung ikaw ay nakatira sa buong rural at isa sa iyong pamilya ay nagkasakit, halimbawa ng hypertension, hintayin niyo pa bang mamatay ang pasyente dahil sa kalayuan ng lugar at dahil sa sinasabi ng ambulansya? Paano kung ang ambulansyang iyon ay nasiraan sa tabi ng dagat o kaya sa daan? Ang buhay natin sa mundong ito ay hiniram lang natin mula sa Panginoon. Kaya naniniwala ko na tanging siya lamang ang nakakaalam ng lahat. Kung oras na talaga ay wala na makakapigil doon. Pero kung hindi pa, gagawa siya ng paraan upang mabuhay ka. Bakit? Wala pa bang taong namamatay dahil malapit lamang ito sa ospital? Yan nga, pero habang buhay lamang dadalhin ang iyong konsensya kapag nakikita mong nahihirapan ang iyong pasyente at namatay, hindi lamang sa kadahiran, hindi ito nakarating sa ospital dahil sa kalayuan. Malayo nga kami sa syudad, pero ang kalayuang iyon ang dahilan para makaiwas kami sa iba't ibang uri ng polusyon. Kaya hindi kami malalikod kakasakit dahil lahat ng hangin aming nilalangkap, lahat ng pagkain aming kinakain
pagkain at tubig na aming iniinom, lahat yan ay presko. At hindi nyo ba alam na kadalasan ng mga produktong inihahatid sa Pook Urban ay galing sa Pook Rural? Yes po nga ang lahat ng bagay na nakapaligid sa inyo pero malayo naman kayo sa kaunlaran. Oo nga't nanggagaling sa rural ang mga produkto pero kaya ba iyong mailuluwas kung wala kayong mga sasakyan? Hindi na baling malayo kami sa kaunlaran, basta't malapit naman ang aming kalooban sa kalikasan. Ang sinasabi niyo, kaunlaran ang nakasisira sa ating kalikasan. Kaya nga, nagkakaroon tayo ngayon na tinatawag na climate change dahil sa kagagawa ng tao. Ngunit sa panahon ngayon ay kailangan nating makibagay sa mga pagbago ng mundo para lamang mabuhay. Hindi pwedeng palagi na lamang tayo nabubuhay sa kahapon. Unti-unti namin mabago at nagiging moderno ang daigdig. Magpapahuli pa ba tayo? Kailangan natin sumabay para mabuhay. At kasali pa ng pagbabago iyan ang pagkasira ng kalikasan? Hindi ba tayo pwedeng umunlad na hindi dinadamay ang likas na yaman na binigay sa atin ng Diyos? Kapag tayo nagpapatayo ng gusali, ang ibang mga puno ay kailangan putulin. Kaya katumbas ng pagulad ay ang pagkasira ng paligid. At bakit ka naman nabahala? Hindi ba't binigyan na yan ng solusyon ng pamahalaan? Oo nga, pero marami pa rin mga tao ang umaabuso para lamang sa sariling kapakanan. Basta't malinis ang aking konsensya at wala akong may bahagi ng pagkasira ng kalikasan. Manatili akong may raas sa Pook Urban na doon talaga ang gusto ko. Gusto ko sumubok ng moderno at madaling buhay. Mas piliin kong tumira sa Pook Rural at mabuhay at tahimik at malayo sa kasamaan. At kaysa tumira sa Pook Urban. Ngunit pagdating ng panahon, sinilin ako ng Diyos sa aking mga kasalanan. Pagkatapos marinig ang panig ng bawat pagkalahok, ay hihintayin natin ang pasya ng ating mga hurado. Okay, palakpakan natin ang ating mga So, yun ay isang aktibong talakayan. Napakaganda. Diba? Okay. So, kanina sabi ni Alfie, kapag tayo ay nakikinig sa nagsasalita, dapat kukunin natin yung mga mahalagang ideya sa talakayan. Diba? Okay, kaya ngayon, sa mga kamag-aral ninyo na nakaupo dyan, na nanonood sa inyo at nakikinig sa inyo, okay, may dalawang tanong ako, may isang tanong ako na pwedeng sagutan ng dalawang kamag-aral ninyo. Okay, una, okay, ito yung tanong ko. Saan ngayon ang mas mainam na tirahan para sa inyo? Dahil natapos na nating mapakinggan ang mga panig ng bawat kalahok, para sa inyo, saan ngayon ang mas mainam na tirahan? Sa Pook Urban ba o sa Pook Rural? Yes, Althea? Para sa akin, mas gusto kong tumira sa Pook Rural kasi gusto kong mamuhay ng simple at tahimik lamang. Okay, very good, Althea. Sino pa? Yes, Jet. Para sa akin, gusto kong tumira sa Pook Urban kasi gusto kong sumubok ng moderno at madaling pamumuhay. Okay. Para naman sa akin, kahit saan po pa tayo tumira, basta't maligaya, masaya tayo, may makakain, kontento sa buhay, so doon tayo. Diba? So depende na yan sa inyo kung ano yung mga gusto ninyo. So habang hinihintay, dahil nagkukumpute pa yung mga hurado natin, habang hinihintay natin ng desisyon, magkamayan muna kayong lahat. At palakpakan natin ulit ang ating mga okay. Pwede na kayong umupo. Okay, bukas ay magkakaroon tayo ng dulat-dulahan na nagpapakita ng mga kadahilanan kung bakit nyo gustong tumira sa Pook Urban o kaya sa Pook Rural. So, hatiin kayo sa dalawang pangkat. Okay? So, yan lang sa hapong ito. Okay, magsitayo tayong lahat. At, paalam na sa inyo.